sa ex-marine ho, mga kababayan. At yung sinasabi ni Director Matibag. Magreklamo kung may natuklasan tayo pong katiwalian. Ayan, di ba? Wala naman wala naman problema na magreklamo daw po, lalong-lalo na sa NBI kung may natuklasang katiwalian. Kaso naman mga boss, si Defensor, magreklamo po ako. Pinagtatawanan tuloy ni Attorney Claire Castro eh. Magreklamo po ako. Ano irereklamo mo? Oh. I have the right to remain silent. Nagtatawa tuloy si Attorney Claire Castro. Pakinggan ho natin si Director Matibag, mga boss. Obligasyong magreklamo kung may natuklasan tayo pong katiwalian. At lalong-lalo na very active po siya, isa siyang personalidad. Nakita ko rin po yung sinasabi niya, bakit Sandali active sa mga social media at doon sa mga pa-interview sa kanya at doon sa mga pa-press ko nila. Pero pagdating sa NBI, inactive na. I have the right to remain silent na. Anak ng puta naman style ni ni Defensor. Ibang klase. Pang DDS na lang po talaga yung kanilang mga estilo, mga kababayan. Kasi hindi uubra sa mga kagaya natin na mga nag-iisip. No? Yung estilo nitong si Defensor, pang tanga lang ho ang makakaintindi. Oh. naman panggigipit ito dahil pati asawa ko pinatawag. Hindi po kami ang naglagay sa sitwasyon na yun sa asawa niya. Siya Ayun. Ginigipit daw pati asawa niya. Totoo, siya naglagay. Bakit daw po? po dahil yung sasakyan na ginamit ng mga Marines, nung chinek po namin sa LTO, sasakyan nakarehistro sa asawa niya. Totoo pala yun. Di ba? Pinapakalat ng mga DDS, hindi daw napatunayan, hindi daw si Melvin Matibag na ho, director ng NBI na, mga kababayan, ang nagsasalita. Sasakyan na ginamit nung 18 Marites, mga bossing, ay sasakyan ng asawa na nakarehistro sa asawa ni Defensor. O tapos sasabihin, bakit daw idadamay yung asawa? Ganyan ang paikot ng mga DDSO. Biglang sila ang biktima. Feeling sila ang biktima. Gagawa-gawa ng mga katarantaduhan tapos ipamumuka sa mamamayang Pilipino, sila ang biktima. Mga ungas. Atras natin pakinggan nyo maigi, hindi ko puputulin. Lagi sa sitwasyon na yun sa asawa niya, siya po dahil yung sasakyan na ginamit ng mga Marines, nung chinek po namin sa LTO, sasakyan nakarehistro sa asawa niya. At sabi nga po namin, tinitignan namin lahat ng anggulo, gusto po namin malaman ano bang partisipasyon niyo po dito. Ayun, totoo, gano'n naman po talaga. Lahat po yan, mga kababayan. Hindi pwedeng yung bigla na lang, lalabas kami, punta kami NBI. Ano gagawin nyo? Reklamo kami. Punta kami Senado, Kongreso, reklamo kami. Tapos kapag sinabi na yung proseso, kung paano yung proseso ng pagreklamo, ang sasabihin, mga kababayan, I have the right to remain silent. Tapos sila, ang gusto nila, sila yung mga masunod. Ang tanong namin sa inyo, gago ba kayo sa mga estilo nyong ganyan? Kasi parang hindi ninyo naiintindihan. Hindi. Ako, naniniwala ako, naiintindihan ho nila yan. Mga nagtatanga-tangahan na lang po. Gustong gawin tanga ang mga Pilipino, mga kababayan. Alam nyo, napansin ko, simula nung naupo ang dating Pangulong Duterte, karamihan doon sa mga DDS, hindi na ho alam kung ano yung tama at mali. Hindi na alam kung ano yung normal at abnormal. No? Yung mga tamang proseso, ayos na proseso, magiging parang, hindi normal yan. Hindi tama yan. Panggigipit yan. Mga bugok eto pa ho, mga bossing, dagdag. Diyan sa topic na yan. Ginakausap isa-isa yung bawat Marine. Eto ho papayag na daw po sila, mga bossing. Nakausapin isa-isa yung bawat putang inang itong mga to, hindi naman dapat tinatawag ng mga Marines. hindi naman lahat ho Marines No? Marites! Papayag na daw po silang kausapin, bawat isa yung mga Marites, pero may condition daw ho, mga kababayan.
Pakinggan nyo po. Oh, Ang sabi niyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto niyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, ng puta talaga oh. Hindi ko na ho pipigilin yung aking bunganga mga kababayan. Alas 8:40 na naman dyan sa takpan nyo na lang yung mga tenga ng mga kababayan natin mga bata. Mahirap po eh. Mahirap pigilin mga boss chief amo sir. Bakit? Yung normal na proseso, gusto nila sila masusunod. Sasabihin, isa-isa, papayag, isa-isa. Isa-isa. Ibig sabihin, nag-iisa. One. No. Uno. Sa Espanyol. Tapos papayag daw makausap, pero kailangan katabi si Baligod o kaya si Defensor. Si Defensor ba? Si Baligod at saka sino? sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung Isa-isa. Tapos, nando si Baligod. Paano? Ay, sandali! Oy, hindi yan! Mali yan! Oy, wag mo tatanong yan! Ganon ang gagawin nila? O kapag hindi na makasagot yung Marines, sila na ang sasagot. Eh, wala din yun, boss! Di ba? Same lang yun. Di pwede. Bakit ba? Ano ba kinatatakot ninyo? At itong mga uto-utong mga DDS na ito, nauto nyo na pagmukain na yung pagtatanong na parte ng proseso na isa-isa ay hindi makatwiran. Hindi ho ba? Ano ang kinatatakot? Yung maging iba-iba ho. Yung ating mga yung mga sasabihin nung 18 Marites. Alam ko yan yun eh. No? Huwag nyo na pasinin. Butas yan. Nagpalit lang ako para makapag-vlog. Oh. Di ba? Hindi kasi tumakbo na ako kanina. Nag-10K na ho ako kanina mga bossing. Kaya pagka balik ko ng bahay, upo agad. O yan, salpak sa live. O, game! pagkakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon sa supposedly doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Atty. Baligod doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap. Para siya na lang sasagot. Alam nyo, nandamay pa kayo ng 18 Marites. Maaari pa, posible pang makulong yan 18 Marites na yan. No? Kayo lang naman ni Baligod dyan eh. Oh, kayo gumawa, kayo nakakaalam. Diba? Baka yung isa gusto maging kunin sa Senado o gawing line up, no? Isa sa line up na senador ni Vice Presidente kaya naggagaganya kung ano-anong mga katarantaduhan din ang ginagawa. May 18 Marites pa. Ikaw naman, mukhang kinakabahan ka na doon sa kwari-kwari mo. Oh,